Kinuha ni Yang Chen ang telepono at nakita ito, ngunit ito ay isang kakaibang numero, ngunit ito ay nalulumbay pa rin. Si Yang Chen ba? Isang pamilyar na tunog ng naive ang nagmula sa tapat. Tumingkayad si Yang Chen, at sa isang sandali at kalahati ay hindi ko maalala kung sino iyon. Kapag iniisip ko ito, naalala ko ito. Boses pala ni Yun Xiaoshite. Para sa kapatid na ito ng Song Tianxing, ayaw ni Yang Chen na maging masyadong intimate, o masyadong malamig. Pagkatapos ng lahat, binibilang ni Song Tianxing ang kanyang sarili bilang isang half-master. Sa simula ng lugar ng Tibet, naisip ni Yang Chen na walang Diyoset sa buhay na ito. Hindi ko akalain na tatawagan niya talaga ang sarili niya. Nang magulat siya ay medyo nahiya siya. Yun siya din, naisip ko na ang buhay na ito ay hindi magkakaroon ng koleksyon sa iyo. Mabagal na sabi ni Yang Chen. Sumasakit ba ang hip joint at pumapasok sa binti? Gawin ito agad. Easy go. Masyadong malamig si Yunshi, Yang Chen, sabi ko kanina, aalagaan kita sa ngalan ng kapatid ni Song, hindi mo dapat isipin na nagsasalita lang ako ng mga walang laman na salita. Teacher, hindi pa namin binibilang ni Song Tianxing ang relasyon ng lalaki at babae. Iginagalang ko siya at pinasalamatan ko siya, pero parang walang kinalaman sa iyo. Sabi ni Yang Chen. Dahil nalinang mo ang pinagmulan ng mga banal na kasulatan, ito ay ang mga inapo ni Lucian, at ito ang aking guro ayon sa seniority. Paano ito mahalaga? Hindi ba kayo ni Lin Shiguo ang nagtutulak kay Song Tianxing sa fire pit? Ang puso ni Yang Chen ay tiyan, ngunit mahirap sabihin ito. Kung hindi, kailangang ilipat ng matandang daw ang maraming katotohanan para mabaho ang sarili. Hindi ko siya mapapatay kapag tinitingnan ko ang mukha ni Song Tianxing. Teacher, dapat ngayon ay abala ang Yanhuang Iron Brigade sa pag-aresto sa 2 tao sa 8-party meeting. Paano mo ako matatawag ng ganito? Heng, sinabi ng guro ng Yun Xiao na masyadong malakas. Baliwala ko lang ang aksyon ng Yanhuang Iron Brigade. Maaaring piliin ng 8 tao na huwag lumahok sa mga aktibidad. Ayokong kumilos kasama ang mga taong tulad ni Lin Shiguo. Tumawag ako ngayon. Isang bagay ang ipinapaalala mo sa iyo. Tanong ni Yang Chen. Ano ito? Sabi ko noon, gusto kong maging asawa mo si Huilin. Ang bahagyang sulyap ni Yang Chen, ang mukha ng dinaraanan ni Huilin ay mahiyain, at ang maganda ay maganda, ngunit maaari kong ibigay ang aking sarili sa aking sarili. Guro, nakilala ko si Huilin Master, at hinayaan mo siyang maging asawa ko. Hindi mo ba iniisip ang iyong biolohikal na apo, Naive, hindi biro ang habang buhay niyang kaligayahan? Pinayuhan ni Yang Chen. My own baby apo Naive, I will not let her be wrong. Sa pagtingin sa paningin ng lalaki, ito ang pamantayan ng matanda. Tumawa si Yang Chen, hindi ka nagbabasa ng maling tao. Ubo-ubo, sinabi ni Yang Chen Zing. Guro din, natanggap mo na ang isip, ang aking asawa ay hindi isang damit ko, sinabi na magpalit, natanggap ko ang iyong pag-ibig, iingatan mo ito. Bakit ayaw mong tanggapin? Dahil ba hindi kasing galing ni Lin Ruoxi si Huilin? Galit na tanong niyon. Hindi ko masasabi, sabi ko magaling ang amo ni Huilin, pero dahil matagal na akong kasal ni Ruoxi, naging matatag ako. Paano ko ito mababago? Totoo ito para sa Huilin at Ruoxi. Ito ay hindi responsable. Higit pa rito, hindi ko talaga kilala si Huilin, at hindi alam ni Huilin kung sino talaga ako. Sabi ni Yang Chen. Masungit na sinabi ni Yun Xiao. Alam ba ni Lin Ruoxi? Hindi mo ginagamit ang iyong tunay na pagkakakilanlan para harapin ang mga tao sa paligid mo. Lahat kayo ay mga pagkukunwari. Dahil pinili kita bilang apo, asawa ko, natural, kailangan kong pag-isipan ito. Hindi mo kailangang itulak ang 3 panlaban. Sabi nga, I would prefer break a bridge, don't break a marriage. Teacher 2, ganito ka ba kahirap lumaban? Kumunat ang noo ni Yang Chen. Ngumiti si Yun Xiao at sinabi. Hindi ko sinabi na gusto kong ibaba ang tulay. Gusto ko lang baguhin ang kabilang panig bago itayo ang tulay.
Wala akong nararamdaman kay Huelin. Direktang makakasali siya sa relasyon namin ni Ruaxi. Anong magandang resulta ang makukuha ko? Masyadong maraming sinabi ang guro ng Yunxiao. Kinausap ka lang ba ni Lin Ruaxi bago siya ikasal? Sa pagkakaalam ko, hindi ganoon. Yunxi, paano mo nasabi? Hindi ko tatanggapin, gusot na sabi ni Yang Chen. Natahimik sandali si Yunxiao at nagsabi. Bueno, sa wakas ay tatanungin kita. Nagtatanong ka, kinakabahang humigpit si Yang Chen. Itatanong ko lang sa iyo, sa tingin mo, Lin Ruaxi, mahal ka niya? Lin Ruaxi, mahal niya ako. Ang tanong na ito ay masyadong biglaan, at biglang hindi handa si Yang Chen. Kung sasagutin mo na mahal ka niya, hindi na kita ipagpapaliban. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang ni Yang Chen na walang laman ang kanyang ulo, at hindi mabilang na mga larawan ang lumalabas sa kanyang isipan. Ang eksena ay isang pangungusap na nagpahulog sa kanya sa pagmumuni-muni. Sa tingin mo payag ba akong pakasalan ka? Kung makikipagtulungan ka sa akin. Pagkatapos ng 3 taon, hanggang 3 taon, kapag ang aking karera ay ganap na matatag, maghahati-hati tayo ng mga bagay at hindi na kailangang pasanin ang anumang responsibilidad. Kapag payag kang dalhin ka doon, mawawalan ka ng mukha at magsalita ng walang kaparirikan. Bibigyan kita ng malaking gantimpala, higit pa sa pagbebenta mo ng habang buhay na tuparo. Napagdesisyonan ko na kung ano ang gagawin kay Lin Ruaxi. Makikipagtulungan ka sa akin sa paglalaro ng 3 taong drama ayon sa kasunduan. Huwag mo akong bigyan ng isaan. I won't follow the rules of Lin's family. I will not hold you back and hold you. Kung puno na ang contract period, kailangan mong umalis at iwan ka. Ang putik ay hindi makakatulong sa pader. Gamulong ka. Ayokong makita ka. May ilang mimang si Yang Chen, hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na ito. Ngumiti si Yun Xiaoxi sa telepono at sinabing, paano, hindi mo masasabi. Walang kinalaman ang negosyong ito ng Huelin. Saglit na nag-alinlangan si Yang Chen, na pabuntong hininga. Paano ito walang kaugnayan? Ito ay tungkol sa panghabang buhay na kaligayahan ng aking apo Naive, at ang matagal ko nang inaasam na hiling sa susunod na kalahati ng buhay, masyadong malakas na sinabi ni Yun Xiao. Nakatakda na ako, hayaan si Huelin na pumunta sa China Shipeng sa susunod na buwan. Ano? Hindi makapaniwala si Yang Chen. Hindi ka nagkamali. Next month, pupunta si Huelin sa China para hanapin ka. Ito ang enter to the world niya. Hindi ko alam ang resulta ng practice ko. Hinayaan ko na lang siyang pumunta sa China. Ikaw, kung paano ayusin ito mamaya, depende ito sa kung paano mo iisipin iyon. Sa madaling salita, hindi mo kayang tretuhin si Huelin ng may kasalanan, o makikipag-ayos ako sa iyo kung ipaglalaban ko ito. Sinabi ni Yun Xiaoxi na ito ay masyadong hindi sumasang-ayon. Mabilis na umiyak si Yang Chen sa G, ano ang arrangement? Halika sa susunod na buwan. Si Huelin lang ang nag-iisa. Paano nakaayos ang malaking buhay na taong ito? Hindi ko pwedeng hayaan sina Huelin at Chenrong na pumunta sa bar sa Rose bilang waiter, kahit na asterisk ang underworld. Ang dami kong sasabihin, kokontaken kita mamaya. Etc. etc. Gusto pa rin ni Yang Chen na umiwas sa ilang salita. Binaba na ni Yunxi ang telepono. Inihagis ni Yang Chen ang telepono at umupo sa G. Nagtatampo, at naisip na sa susunod na buwan, ang maliit na tiyahin ni Huelin ay biglang susulpot sa kanyang sariling tagiliran, at ang kanyang ulo ay sasakit ng husto. Gayunpaman, ang tanong na katatapos lang itanong ni Yunxi ay tumatakbo sa isipan ni Yang Chen, na nagpapahirap sa kanya na makatulog ng mapayapa. Nang walang antok, hindi nilayon ni Yang Chen na makatulog. Umupo siya sa G at nanood ng TV. Hanggang sa gabi, bumabasiwang para kumain. Pagbaba ko, si Lin Ruaxi, tulad ng nakaraan, ay nakaupo na roon at dahan-dahan itong ngumunguya. Nang makitang nakaupo si Yang Chen, tumanggo lang siya. Nakaharap sa kanya si Yang Chen at tahimik na tumingin sa kanya.
Tila hindi komportable si Lin Ruoxi sa titig ni Yang Chen, at sumimangot siya. Kumain ka na. Kung ang batis, kami ay mag-asawa, tanong ni Yang Chen. Ang mga galaw ni Lin Ruoxi ay matigas, at may ilang mga pagdududa at hindi pagkakaintindi sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Yang Chen ng matagal at hindi sumagot. Tinanong lang niya, may ipinanganak ba? Bahagyang nawala ang puso ni Yang Chen, at nag-aatubili siyang ngumiti. Wala lang, naisip ko lang kung gaano nakatagal ang oras ng divorce namin sa kontrata. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Lin Ruoxi na nakahawak sa rice bowl, at ang mukha ay mapurol at, wala, at nagpatuloy siya sa pagkain. Kinailangan ni Yang Chen na umiling at kumuha ng rice bowl para bigyan ang sarili ng pagkain. Pagkatapos kumain, nag-isip ang dalawa, ngunit hindi nila alam kung ano ang kanilang nakain. Nang sumunod na araw, sa wakas ay pumasok na si Yang Chen sa trabaho gaya ng dati. Pagkatapos ng masayang umaga, kumain siya kasama sina Zhao Hongyan at Zhang Kai sa staff restaurant. Si Liu Minggayo ay na-promote bilang ministro. Bagamat medyo nag-aatubili siya, ginawa ito ng lahat sa kumpanya, kaya kailangan niyang pumunta sa isang dedicated na lugar upang kumain kasama ang iba pang mga executive. Matapos ipagpatuloy ni Zhao Hongyan ang kanyang pagiging walang asawa, nalutas ang mga problema ng kanyang pamilya. Ang mood ay palaging napakabuti. Bagamat nahati ang kanyang sweldo, hindi siya ang uri ng pamilya ng liwanag ng buwan, ngunit wala itong epekto. Sa Zhang Kai, tumatawa at tumatawa, ang oras upang kumain ng pagkain ay hindi maikli. Si Yang Chen ay boring at kumakain. Pagkatapos kumain ng karamihan sa dalawang babae, kaunti lang ang kinain nila. Hindi nila maiwasang mapangiti at sinabing, "You have to talk back to the office. If you eat this way, the effort to go back to take a edad." Oy, idlip ka lang, sa opisina tayo nagtatrabaho, hindi nasisiyahang sabi ni Zhang Kai. Pinutol ni Zhao Hongyan ang paa ng manok sa sarili niyang ulam kay Yang Chen. Kumain ka na. Ako ay sapat na, maaari mong kainin ito ng iyong sarili, sabi ni Yang Chen. Gusto mo bang i-clip ko ito pabalik? Tawagan kita para kumain at kumain, sumulyap si Zhao Hongyan sa kanya at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Zhang Kai. Ang ganitong uri ng mahinang init sa pang-araw-araw na gawain sa buhay ay ginagawang lubhang kapaki-pakinabang si Yang Chen, kaya ayaw kong pag-usapan ang dalawang dalagang ito. Pagkatapos bumalik sa opisina, natuklasan ni Yang Chen na tinawag ni Yuan Ye ang kanyang sarili sa MSN. Mabilis na nakabawi ang batang ito, naisip ni Yang Chen, binuksan ang dialog box. Pwede ka bang mag-online? Tanong ni Yang Chen. Malaki ang ngiti ni Yuan Ye. Nasa ospital pa rin ito, ngunit napakabilis ng wireless network. Naiinip na akong hanapin ka para maglaro ng World of Warcraft. Ang iyong dibdib ay isang sugat ng baril, ang sabi ng doktor ay maaari kang maglaro. Nag-aalala si Yang Chen na pumutok ang kanyang sugat. Huwag kang mag-alala, sabi ng doktor, hanggat hindi gaanong manual labor ay walang problema at hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Kapag inilabas ang mga bala, ang aking mga sugat ay mas maganda kaysa sa iba. Iniisip ng mga doktor na medyo nakakatakot ang bilis na ito. Aabutin daw ng 1 buwan bago gumaling. Napakahusay na sinabi ni Yuan Ye. Napangiti si Yang Chen. Tila nanatili siya sa kanyang katawan. May papel pa rin ang instinct ng derivation ng classics, dahil sa kanyang espesyal na konstitusyon, hindi maramdaman ang epekto ng derivative sa pagbawi ng mga ordinaryong tao, tila ito ay napakabilis ding magbigay ng kagalingan sa mga ordinaryong tao. Dahil walang problema si Yuan Ye, si Yang Chen ay walang ginagawa at naiinip, at nakapatay siya ng ilang laro kasama niya online. Matapos maghintay ng mahigit 2 oras, sinabi ni Yuan Ye. May malubhang karamdaman, medyo pagod, at nakarating ako ngayon. Kailangan kong harapin ang ilang club. Then take care, may nap ako. Hindi naghihintay na mag-offline si Yang Chen, biglang nagpadala ng mensahe si Yuan Ye. First wait, my mom is next to me. He said that he wants to tell you. Ang iyong ina.
Natigilan si Yang Chen, ang ina ni Yuan Ye ay natural na si Yang Lan, ang babaeng nagpapahirap sa sarili at ayaw mag-isip pa. Sabi ng nanay ko, yayain sana kitang uminom ng kape at tanungin ka ng kung ano-ano. Pwede ba? Kung ayaw mong maging okay, sobrang curious siya sa'yo. Alam mo, ako din. Isang kaibigan ng hindi gaanong kaibigan. Sa pagkakataong ito iniligtas mo ako, hindi siya opisyal na nagpasalamat sa iyo, sabi ni Yuan Ye. Inisip ito ni Yang Chen at naramdaman niyang walang dahilan para tumanggi. Well, anong oras at lugar? Sa Dream Blue Cafe lang malapit sa Yulei, dapat pumunta ka sa trabaho at magkita tayo doon sa isang oras. Alam nga ni Yang Chen na napakaganda ng coffee shop, ngunit dahil sa mataas na konsumo, walang masyadong pasahero. Matapos sumang-ayon sa imbitasyon ni Yang Lan, naging awkward ang puso ni Yang Chen. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya sa sarili niya. Medyo natakot siya at may mga inaasahan. Napakakomplikado ng mood. Pagkatapos ng tahimik na paghihintay ng kalahating oras sa opisina, umalis si Yang Chen patungo sa Dream Blue Cafe. Dahil ito ay nasa urban area. Ang paradahan ay napaka-inconvenient. Kaya hindi sinadya ni Yang Chen na magmaneho ng kotse noong nakaraan. Mula sa pintuan ng kumpanya hanggang sa istasyon ng bus ng Yulei, maaari kang direktang sumakay ng bus 10 minuto upang makarating. Makalipas ang 5 minuto. May pulang patalastas na puno ng mga bus na humihinto, dahil pagkatapos ng tanghali, maraming mga white-collar worker ang kumakain ng kanin mula sa labas upang bumalik sa kumpanya. Napakaraming tao sa bus, walang upuan, at masikip na istasyon. Puno ng buong sasakyan. Walang pakialam si Yang Chen. Matapos bumalik sa China sa napakatagal na panahon, nalaman na niya ang problema sa populasyon ng China. Pagsakay ko sa bus, kumuha ako ng isang stack ng cash mula sa bulsa ng pantalon ko, naglabas ng 2 kahon na nakalagay sa cashier, at naglakad papunta sa nakatayong pasahero. Dahil pagkatapos ng 2 paghinto, direktang ibinagsak ni Yang Chen ang lugar na bahagyang mas malapit sa likod ng pinto. Hinawakan ni Yang Chen ang isang rehas. Ang ilong at bibig ay ang amoy ng inis sa sasakyan. Kumunat ang kanyang mga kilay. Hindi niya maiwasang magsisi. Mas mabuting lampasan ang nakaraan. Hindi naman mataas ang temperatura, at hindi siya papawisan. Nang nalulumbay si Yang Chen, isang malutong na boses ang nagsabi sa kanyang tagiliran. Kuya, hindi ka ba komportable, pinipisil ka ba? Lumingon si Yang Chen at tumingin dito. Ito ay isang batang babae na may maliit na katawan. Ito ay mga 18 o 19 na taong gulang. Nakahilig ang itim na buhok sa balikat. Maputi at malinis ang balat. Ang isang maliit na mukha ng mga buto ng melon ay maislan at katanji tangi, lalo na ang mga malalaki. Mga mata, makapal at maislan na kilay, sa sandaling ito, ako ay humihingi ng tawad at tumingin sa aking sarili, na nagpapadama ng awa sa mga tao. Ang batang babae ay nakasuot ng isang lumang tan coat, black skinny jeans, at isang malaking plastic na balde na parang vegetable oil sa kanyang harapan. Kahit na ang batang babae ay mukhang napakapinong at maganda. Ngunit ang damit na ito ay kilala bilang isang dayuhang nagtatrabaho na batang babae. Ang katawan ay amoy omnivorous. Karamihan sa mga tao ay pinipili na panatilihin ang isang distansya hanggat maaari. Ngumiti si Yang Chen at umiling. Hindi, medyo depressed lang ako, it is not your business. Tumango ang dalaga at tumango. O sige kukunin ko na yung oil can. Iniisip pa rin ng dalaga na hindi nasisiyahan si Yang Chen dahil hawak niya ang oil drum, kaya bahagyang inilipat niya ang puting oil drum sa gilid. Oh! Ang pantalon ko. Nakatayo doon ang isang babaeng white-collar worker na may makapal na makeup. Ang kanyang maputlang dilaw na pantalon ay nabasag ng drum ng langis. Bagamat walang bakas, hinayaan niya pa rin siyang marahas na tumalon, at sinalpak niya ang kanyang mukha at sinabing, "Patay na asarol. Halika sa ligaw na bata. Ginulo mo ba ang mga bagay sa tren? Kung marumi ang pantalon ko, kaya mo ba? Ito. Mga munting monghe. Malas. Patawad-patawad."
Sa sobrang takot ng dalaga ay nanginginig siya, at sinabi niya na siya ay nagsisisi, at dinala niya ang kanyang ulo sa babae, ngunit ang kotse ay bahagyang nakapreno. Aksidenteng nontog ang ulo ng dalaga at naabot ang rehas sa tabi nito. Oo. Kinain ng dalaga ang sakit at kinusat ang ulo at mata, na para bang anumang oras ay iiyak. Retribution, telling you that dirty things touch my pants. Libo-libong piraso, kaya mo ba itong acid ho? Ang babaeng white-collar worker ay tila masama ang loob, at ang batang babae ay hamampes sa baril at nahulog ng ilang salita. Bumantong hininga si Yang Chen at tahimik na hinayla ang braso ng babae at sinabing, "Malapit ka sa akin, lumapit ka sa akin at tumayo sa likuran." Nakipagkamay ang dalaga. "Wala kuya, naiinip ka na. Nakatayo lang ako dito. Kung hinawakan mo muli ang pantalon ng isang tao, kailangan kang patayin ng mga tao gamit ang isang kutsilyo. Halika." Hinayla ni Yang Chen ang babae palapit sa kanyang tagiliran, at yumuko upang hilahin ang kanyang mabigat na bar aisles ng langis sa kanyang mga paa. Ang batang babae ay sumulyap kay Yang Chen nang may pasasalamat at nagsabi ng maraming, "Salamat." Marahan na ngumiti si Yang Chen. "How can you take so much oil? Is it for cooking?" Namula ang mukha ng dalaga sa pamumula, at bamulong. "Para sa maliit na negosyo. May murang langis sa tindahan ng butil at langis, kaya binili ko ito sa pamamagitan ng boss." "Oh. Hindi madaling lumabas at magnegosyo sa murang edad," sabi ni Yang Chen. "Well." Mahinang bumantong hininga ang dalaga, medyo malungkot ang itsura niya at hindi na siya nagsalita. Tumalikod si Yang Chen at ang kanyang bibig ay bahagyang nagpakita ng isang dampi ng mapaglaro at walang magawang ngiti. Makalipas ang mahigit 5 minuto, huminto ang sasakyan sa isang lugar. Yumuko ang dalaga at kinuha ang drum ng langis. Kinaway niya ang kanyang kamay kay Yang Chen. "Kuya, salamat, bumaba ako ng boss." "Oh, bumaba din ako ng boss." Tumalon si Yang Chen sa kotse kasama ang babae. Ang site na ito ay walang iba, at si Yang Chen at ang batang babae ay pumunta sa gilid ng kalsada, at ang boss ay dahan-daang umalis. Nakita ng batang babae na sumunod si Yang Chen, medyo hindi natural ang mukha nito, at ngumiti at sinabing, "Kuya, nandito ka rin ba? Saan ka pupunta?" "Saan ba ako pupunta? Sasama ka ba sa akin sa tapat?" Nakangiting tanong ni Yang Chen. Maputi ang magandang mukha ng dalaga, mahiyain ang mukha at nawala ang inosenteng ngiti, medyo nanlamig at walang magawa ang mukha. "Tito, dalawa talaga ang anak mo." Biglang nagbago ang isip ng dalaga at may tonong sinabi. Inabot ni Yang Chen at hinawakan ang bulsa ng kanyang pantalon, marahan itong binaligtad, sa ilalim ng bulsa ng pantalon, na nagsiwalat ng isang butas. "Little sister, ibalik mo sa akin ang pera at cellphone ko, nagmamadali pa rin ako, hindi kita mahahanap na may problema." Nakangiting sabi ni Yang Chen. Kinuha lang ng babae ang mobile phone ni Yang Chen at isang stack ng cash mula mismo sa bulsa ng kanyang malaking coat at inilabas ito kay Yang Chen. Napaka-refreshing. Si Yang Chen ay naaksidente, at nagtanong habang kinukuha niya ito. Ngumuso ang dalaga. "Nakita mo ako sa kotse. Hindi kita ipinasa sa pulis. May utang ako sa iyo, at ibabalik ko sa iyo. Wala tayong utang sa isa't isa." "Oo, little sister, ang cute mo." Sa palagay ni Yang Chen ay napaka-interesante nitong batang babae. Sa loob pa lamang ng kotse, tinukso ng babaeng ito ang pakikiramay ni Yang Chen, upang pukawin ang iba na hindi magustuhan, hayaan si Yang Chen na magkusa na tanggapin ang kanyang diskarte. Pagkatapos noon, sa pamamagitan ng mahusay na paraan, hindi sinasadya ng Diyos na pinutol ang bulsa ng pantalon ni Yang Chen at ninakaw ang pera at mga mobile phone. Ang lahat ng ito ay magiging isang perpektong layout at trabaho. Ngunit nakakalungkot na ang mga pandaman ni Yang Chen ay mas mataas kaysa sa mga ordinaryong tao, at madaling makita ang tunay na iniisip ng batang babae. "Don't call my little sister, I am already 20 years old. I can get married according to the law. I ask you, you know from the beginning na mandurukot ako." Halatang naguguluhan ang dalaga sa kabiguan ng kanyang krimen kaya naguguluhan siya.
Nagtanong. Nagkibit balikat si Yang Chen at tinitigan siya, secret. Nako, wag mong sabihin, wala nang oras si Tito pagkatapos. Simple pa rin ang dalaga, walang maputik na tubig, tumalikod, itinaas ang malaking bar aisles ng langis, at humakbang palayo. Ang kanyang lakas ay hindi mahina, at ang pakiramdam ng malaking bar aisles ng langis ay hindi masyadong matigas, malinaw na ang sitwasyon sa kotse ay puno din. Tumingin si Yang Chen sa likod ng babae, at ngumiti. Ang mundo ay puno ng mga talento. Kung hawakan mo ang higit pa, palagi kang makakahanap ng isang bagay na kawili-wili. 10 minuto mula sa oras ng appointment kay Yang Lan, hindi na naantala si Yang Chen para sa episode na ito, at mabilis siyang naglakad patungo sa Dream Blue Cafe. Nang makalipas ang halos 2 minuto, pumasok si Yang Chen sa coffee shop sa oras at tinanong ang waiter. Naibok na ni Yang Hao ang posisyon. Naglakad si Yang Chen patungo sa pinakatimog na bintana ng Marangyang Cafe. Isang maitim na pulang blazer, puting sweater, at isang magandang batang si Yang Lan, na maagang nakaupo doon, umiinom ng mabangong strong coffee. Pupunta ka ba? Narinig ni Yang Lan ang mga yabag at nanguna upang ngumiti at tumayo. Ako ay nasa isang maliit na problema, ngunit hindi ako huli. Nakangiting umupo si Yang Chen. Si Yang Lan ay hindi nagtanong ng maraming problema. Direkta niyang sinabi, ano ang inumin mo? Kahit ano, sabi ni Yang Chen. Iminungkahi ni Yang Lan. May nuwak ba na hindi matatagpuan saan man, gusto mo ba ng tasa? Tumingkayad si Yang Chen, may nuwak ba talaga? Kahit mahal, pero niligtas mo si Ono, please drink a cup of coffee is still no problem. Ngumiti si Yang Xiao. Ikanaway ni Yang Chen ang kanyang kamay. Forget it. I know that kind of coffee, but I don't expect it to be lasing in my life. It's just fine. Bakit, lasing ka na ba? Nagdududang tanong ni Yang Yu. Nakangiting sabi ni Yang Chen, hindi mo alam kung paano nanggaling ang nuak coffee. Sumasakit ba ang hip joint at pumapasok sa binti? Gawin ito agad. Easy go. Ang alam ko lang ay ito ang pinakamahal na kape sa mundo. Maaaring umabot ito ng libu-libong dolyar kada kilo. Mayroon bang espesyal na bagay sa ilalim ng saligan ng iba pang gastos? Sabi ni Yang. Inayos ni Yang Chen ang kanyang posisyon sa pag-upo at tumango. Sinabi niya. Tama ka, bihira ang mga bagay, at ang nuwak ang pinakapambihirang kape na umiiral pa. Ang presyo ay masasabing ginto sa kape. Ito ay isang lokal na butil ng kape sa Sumatra, Indonesia. Mukhang alam na alam mo. Tanong ni Yang Yan na may nakakabighaning mata. Madaling ngumiti si Yang Chen. I used to go there for a while. May mga local friends na nagpadala sa akin ng isang maliit na bag. Dati pakiramdam ko napakabango at nagustuhan ko, pero pagkatapos niyang sabihin ang proseso ng paggawa ng kape, ibinalik ko iyon sa kanya. Oo nga. Anong nangyari sa proseso? Papasukin ng mga lokal na magsasaka ang kanilang mga lokal na palm cuts sa coffee garden pagkatapos mahinog ang mga coffee berries. Ang pusa ay gustong kumain ng butil ng kape. Kapag ang pusa ay kumakain ng pagtatae, ang mga lokal na magsasaka ay maghahanap ng mga palm cuts. Mga dumi. Pumili ng butil ng kape na hindi pa natutunaw mula sa dumi. Ang mga butil ng kape na ito ay ang pinakamahusay, at ang kape na pinakintab kasama nito ay ang kape ng nuak. Paliwanag ni Yang Chen. Kaya, ang mundo ang pinakamahal at labis na kape ay talagang dumi ng pusa. Nakakatawa, karamihan sa mga tao ay ipinagmamalaki na uminom, marahil iba't ibang mga ideya, sa madaling salita, hindi ko ito gusto. Si Yang Lan ay talagang nagkaroon ng bahagyang pagkawalan ng kulay. Dinilaan niya ang bibig at tumingin sa tasa ng kape na walang laman. Ngumiti siya at sinabing, I regret listening to you. Paumanhin, hindi ko alam kung ano ang iniinom mo, nakangiting sabi ni Yang Chen. Tinawag ni Yang Lan ang waiter at pinalitan ang 2 baso ng orange juice para maging komportable sila. Makinig ka Ono, isa kang Harvard master na bumalik mula sa ibang bansa. Mukhang alam mo na, mahinang sabi ni Yang. Sa pangkalahatan,
Ang threshold ng mga dayuhang unibersidad ay talagang hindi mataas, para lamang sabihin na sila ay nagtapos ng magkasama. Kumurap si Yang Chen at walang sinabi. Tumanggaw si Yang Hao. Napakahinhin mo, ngunit ayon sa paraan ng pakikitungo mo sa mga teroristang iyon sa araw na iyon, hindi ka lang isang dayuhang bumalik. May natutunan akong martial arts dati, nakasali na ako sa ilang military training, at maaaring mas magaling ako kaysa sa iba. Sa katunayan, namamatay din ito. Ang potensyal na ma-forced out ay hindi naman masyadong masama. Maingat na sumagot si Yang Chen, iniisip si Yang Lan. Naghahanap ako ng sarili kong kahulugan ngayon. Tinanong din ni Yang Lan ang ilan sa mga bagay ni Yang Chen sa ibang bansa. Ang mga editor ni Yang Chen ay gumawa ng maraming pag-uusap, ngunit walang mahanap. Yang Chen, napakabuting binata. Kaming si Yuan Ye ay nami-miss ang isang kaibigang tulad mo. Hindi ko alam kung may mga tao ba sa iyong pamilya. Paano ang pagpunta sa aming bahay upang puntahan ang bisita tulad ng mga sumusunod? Ngumiti si Yang Xiao at inimbitahan si Sei. Hindi binago ni Yang Chen ang kulay. Hindi. Nag-iisa ako, pumanaw na ang mga adoptive parents ko. Your adoptive parents. What about your biological parents? Tinitigan ni Yang Lan si Yang Chen na may nagbabagang tingin. Napabuntong hininga si Yang Chen at nakangiting sinabi. Hindi ko alam, inampon ako noong bata pa ako. Hindi ko alam kung sino ang aking mga biolohikal na magulang. Ang mga mata ni Yang Yan ay kumislap ng ilang iba't ibang mga salita, at malungkot niyang sinabi. Pasensya na, nagsumikap ka ng napakaraming taon. Kung dahil wala akong hirap sa parents ko, I don't think so. I am used to be alone. It is so good. Walang ekspresyong sinabi ni Yang Chen. Medyo naninigas ang mukha ni Yang Lan, ngunit nakangiti pa rin siyang tango. Kaya, oo, hindi tama ang ginawa ng mga magulang na nag-abandona sa isang maliit na bata. Sa tingin ko ay hindi sila dapat nasa mundo, sabi ni Yang Chen. Sinabi ni Yang Yi, bakit mo nasabi iyan? Kung nasa mundo pa sila, mahihirapan akong unawain kung paano pa sila mabubuhay, sabi ni Yang Chen, kinuha ang juice at ininom ito. Nakita ni Yang Lan si Yang Chen na bumangon at sumugod. Baka nahihirapan ang iyong mga magulang. Hey, tumawa si Yang Chen. Siguro, pero wala akong pakialam. Kailangan kong pumasok sa trabaho sa hapon, mauna ka na. Gusto pa rin ni Yang Lan na manatili, ngunit naglakad na si Yang Chen sa labas ng pinto at maaari na lamang maupo sa posisyon. Hindi nagtagal pagkaalis ni Yang Chen. Isang lalaking nakasuot ng lead-colored na suit na may gwapong mukha at malalim na mata. Na nagpapakita ng maselang ugali ng militar, lumabas mula sa likod ng isa pang upuan na nakaharang, at lumapit kay Yang. Sa tapat mismo ng pagmamadali, si Yang Chen ay orihinal na nakaupo sa posisyon. Tumangala si Yang Lan at bahagyang ngumiti sa lalaki. Kuya, noong bata ka, ganyan talaga, nagsasalita man o hindi. Nakaupo ng tuwid ang lalaki at walang makitang anumang emosyon sa kanyang mukha. Hoy, hindi nangyari ang mga bagay ngayon. Sa hinaharap, huwag mo na siyang lalapitin pa. Bakit? Hindi maipaliwanag na tanong ni Yang Lan. Dahil iniwan si Yang Chen noong nakaraan, hindi na talaga naging masaya si Daxi simula nang ikasal siya sa aming pamilya. Ayaw mo bang maging masaya kasama ang kapatid mo? Siya ang iyong kuya. Sarili kong laman at dugo. Dati ay walang balita, ngunit ngayon ay malinaw na sa harap namin, at ito ay napakabuti. Bakit hindi tumanggi si kuya na lumapit at kilalanin siya? Kasi biglang nag-pop up, and according to what you said, it became a different person. It is more important to pay attention. Our Yang family is not an ordinary family. Our Yang family is not an ordinary family. This year and next year are important moments for the change. Is the door style or the family style? We must do the dripping water. We should not let our competitors have any chance.
Suddenly if a sun emerges, it will not bring a big negative impact, sabi ni Manzing. Kuya, mahalaga ba na mas mahalaga ang isang opisyal na posisyon kaysa sa laman ng pamilya? Tuwang-tuwa si Yang Hao. Hoy! Ikaw ang panganay na anak ng pamilya naming Yang. Wala ka man lang bang sukat na ito? Kailangan kong isaalang-alang ang buong pamilya, at lahat ng mga naka-attach sa pamilya Yang namin. Kapag babagsak tayo, guguho ito. 8,000 miles. Sa oras na ito, paano ako magkakamali muli sa isang pagkakamaling nagawa mahigit 20 taon na ang nakalipas? Sabi ng lalaki. Error. Iyan ang pagkakamali ng kuya. Bakit gusto mong pasanin ng bata? Nangingilid ang mga luha ni Yang Lan. Gusto ko lang makita ang mukha ni Yang Chen, tulad noong nakita ko ang kuya ko. Mas magaling siya kaysa kay kuya na mas matulungin, mas mapagpakumbaba, at mas magiliw. Hindi ba siya nakikita ni kuya? Hindi ba siya nagi-guilty? Huminga ng malalim ang lalaki at malamig ang mukha at walang pakialam. Hoy, malaking event to, hindi bar yan. Strikto na kami simula nang itatag ang bansa. Ang dahilan kung bakit kaya namin ito ay dahil tinalikuran na namin. Mga bagay na higit pa sa imahinasyon ng iba. Hindi mo na ako kailangang kumbansihin, ang bagay na ito ay bawal na banggitin sa iyo. Ang kahalili ng ating pamilyang Yang ay nangangailangan lamang ng isang malinaw at ipinanganak na anak. Haha, clear and white. Tumikim si Yang Lan ng ilang beses at tumayo. Ang kawalang kasalanan sa ibabaw ay maaari lamang makaramdam ng napakarumi ng mga tao. Yang Bayenjon, talagang bigo ako sa iyo. Pagkatapos noon, tumalikod si Yang Lan at gustong umalis. Yang, gusto mo bang magrebelde? Sinira ni Yang ang hukbo. Biglang huminto si Yang Lan at hindi na bumalik sa lupa. Huwag kang mag-alala, hindi ako kukuha ng anuman habang nangyayari ito, hindi ito makakaapekto sa magandang kinabukasan ng aking panganay na kapatid. Ito ang iyong kasalanan, pagsisisihan mo ito balang araw. Panipi. Pagkatapos ng talumpati, mabilis na umalis si Yang Lan sa kafe. Ang mukha ni Yang Bayenjon ay nakaupo sa isang nagtatampo na posisyon, ang kanyang ekspresyon ay hindi sigurado, at ang kanyang mga mata ay nagbabadya sa iba't ibang nakaraan. Ang oras ay parang dilaw na papel, na binaliktad 20 taon na ang nakalipas. Sa isang gabing naninyebe, huminto ang isang military jeep sa harap ng isang orphanage sa isang maliit na bayan sa hilagang China. Isang pares ng mga mag-asawang nakasuot ng Amerikanang militar ang nagbigay ng natutulog, 2 o 3 taong gulang na bata sa babae sa harap ng isang matandang babae. Ang bata ay natulog ng maayos. Ang gabi ng hilagang hangin na sumisipol, lumiliit sa isang malambot na kumot, mainit-init, hindi marinig ang paghikbi ng kabataang babae. Matapos kumuha ng mabigat na sobra ang matandang babae, ngumiti ito at niyakap ang bata at bumalik sa ampunan. Ang batang mag-asawa ay palaging tumitingin sa babae at niyakap ang kanyang anak pabalik sa looban, at pagkatapos ay pumunta sa kotse at lumakad ng husto sa gabi ng nyebe. Sa kalagitnaan ng taon, mahigit 1 taon. Nang muling dumating ang mag-asawa sa bahay ampunan, hindi nila inaasahang nadiskubre nila na ang liblib na patio na ito ay giniba. Ang mga bata dito ay may lahat ng mga balita, at kahit na ang paraan ng pakikipag-ugnay ay hindi iniwan, na parang ang mga taong ito ay nawala sa hangin. Hawak ng dalaga ang bahagyang nakataas na tiyan, nakasandal sa mga braso ng asawa, umiiyak at nanghihina. Lahat ng ito, hindi alam ni Yang Chen, na lumabas ng coffee shop at bumalik kay Yulei. Ang emosyong ipinakita sa kanya ni Yang Lan ay sa wakas ay naging dahilan para hindi siya komportable. Napakaraming hangin at alon ang nakita ni Rao, pagdating sa murang edad. Ang ilang mga bagay na nakakasira sa alaala ay palaging nagpapahirap kay Yang Chen na huminahon. Sa paglalakad pa lang sa kalsada, basag ang bulsa ng pantalon, at nanginginig ang cellphone sa bulsa ng mga damit. Inilabas ito ni Yang Chen at tiningnan. Ito ay isang kakaibang sorpresa. Tinawag ni Lin Ruaxi ang kanyang sarili. Nang magkusa si Lin Ruaxi na tawagan ang kanyang sarili, tiyak na may dapat ipaalam sa kanyang sarili.
Ngumiti si Yang Chen at kinuha ang telepono. Kung ang batis sanggol, ito ay hindi puno ng tanghalian, nais na kumain ng merienda, oras na ito ay biglang tumawag sa akin hindi karaniwan. Pabirong sabi ni Yang Chen. Hindi pinansin ni Lin Ruaxi ang biro ni Yang Chen at direktang sinabi. Bumaba ka sa trabaho kasama ko ngayon para pumunta sa isang lugar. Saan pupunta? Sabihin mo kapag nakarating ka na. Lin Ruaxi. Marunong din akong makipaglaro ng misteryoso sa asawa ko. Pikit na sabi ni Yang Chen. Natahimik sandali si Lin Ruaxi, hihilingin kong huwag kang pumunta. Go, pupunta ako sa dedicated parking space mo para hintayin kapag katapos ng trabaho. Alam ni Yang Chen na mahiyain ang babae, kaya kakaiba ang tono. Pagkatapos bumalik sa Yulei International, nakipag-chat ako sa ilang babaeng public relations sa opisina para tulungan sina Zhao Hongyan at Zhang Kai na makitungo sa ilang mga grocery. Noong una, gusto kong pumunta sa opisina ng ministro para kumuha ng langis kay Liu Minggayo, ngunit hindi alam ng babaeng ito kung nahihiya siya at sadyang nagtatago. Siya ay nasa public relations meeting kasama ang ilang tumatakbong negosyo buong hapon, at binigyan siya ng isang tasa ng kape. Tignan mo ang iyong sarili. Sa wakas, nang makaalis ako sa trabaho, dumating si Yang Chen sa parking lot ng presidente ng underground parking garage. Karaniwang nakaparada si Lin Ruaxi dito. Pagdating sa pulang Bentley, nakaupo na si Lin Ruaxi sa driver's seat, tila hindi binibigyan ng pagkakataon si Yang Chen na magmaneho. Pagkatapos maupo ni Yang Chen, si Lin Ruaxi, na tumingin sa kanyang walang pakialam na ekspresyon, ay ngumiti at nagtanong. Katulad ba noong nakaraan? Bahagyang namumula ang mukha ni Lin Ruaxi. At kapag pinag-uusapan niya ang tungkol sa pakikipag-date, palagi niyang ipinapakita ang huling pagkakataon na palihim siyang hinalikan ni Yang Chen sa Starbucks. Hindi niya sinasadyang pinaandar ang sasakyan at hindi nakipag-usap kay Yang Chen tungkol sa paksang ito. Ibinaba ni Yang Chen ang seatbelt at tumingin sa likurang upuan. Nakakita siya ng isang malaking kahon ng papel at nagtanong. Ano iyon? Si Lin Ruaxi, na nagmamaneho ng kotse, ay mahinang nagsabi. Bigyan mo ang isang tao, maghintay hanggang malaman mo. Hindi na nagtanong si Yang Chen, kahit tanungin, hindi sasabihin ni Lin Ruaxi sa kanyang sarili kung saan pupunta at kung ano ang gagawin. Makalipas ang mahigit kalahating oras, nalaman ni Yang Chen na ang lugar kung saan nagmaneho si Lin Ruaxi sa lugar ay talagang ang lugar kung saan siya napunta dati ang New Hope Orphanage. Iilan din itong mga gusali na medyo luma na, at mga makakapal din na puno. Ang tanging pagbabago ay ang mga dilaw na dahon at ang pulang dahon ng maple. Dati, kay Li Jingjing. Noong panahong iyon, malapit pa silang magkapatid. Pero ngayon, kahit magkita sila, parang stranger, at wala silang imak. Nang medyo emosyonal si Yang Chen, inihinto ni Lin Ruaxi ang sasakyan at sinabi kay Yang Chen. Tulungan mo akong ilipat ang kahon, pumasok na tayo. Saan ka nandito? Regalo ba ito sa mga bata? Nagtaka si Yang Chen. Napakalamig, at bumuli, at magpapadala ng bagong thermal underwear sa mga bata. Sabi ni Lin Ruaxi. Nag-iba ang tingin ni Yang Chen sa kanya, medyo hindi makapaniwala. Si Lin Ruaxi ay hindi komportable kay Yang Chen, at sinabi niya. Bakit, hindi ba ako makapagbibigay ng mga regalo sa mga bata? No, I always thought that you were so cold and cold to anyone. I didn't expect to think about the children in the orphanage. It turned out that our home is a good big sister. Sabi ni Yang Chen na may mainit na ngiti. Si Lin Ruaxi ay mahiyain at maputi, at sinulyapan siya ni Yang Chen. Tara, anong gagawin mo, kailangan ko bang lumipat? Pagtawag ng magandang kapatid, bibigyan kita ng isang hakbang. Sabi ni Yang Chen. Ikaw. Hindi na hinintay na magkagulo si Lin Ruaxi, agad nang inisyan ni Yang Chen at lumabas ng sasakyan. Pagkabukas ng pinto, lumabas ang pinto sa kahon. Mabigat ito at parang naglagay ng maraming underwear. Gamit ang ilang mud drums, pumasok si Lin Ruaxi sa gate ng orphanage,
at narinig ang tunog ng kaawa-awang presidente na sumalubong sa kanya. Nakita niya sina Lin Ruoxi at Yang Chen, na nagpapakita ng hitsura ng kaligayahan at pagdududa. If the river, you are coming. This gentleman, matagal na kitang hindi nakikita. Ngumiti ang kawawang pangulo at nag-hello. Matapos kumustahin ni Lin Ruoxi ang matandang pobreng presidente, kakaiba siyang nagtanong. Din, kilala mo ba si Yang Chen? Nako, dumating na pala si Mr. Yang. Sinabi lamang ng Din na naroon si Yang Chen, ngunit hindi niya binanggit na darating si Li Jingjing. Masasabing matanda na at mabubuti ang mga tao. Kung alam mo ang ganitong bagay, mas mabuting huwag mo itong sabihin mula sa kanyang bibig. Pagkatapos ng lahat, isang bagay na maaaring nauugnay sa privacy ng mga tao. Tumingin si Lin Ruoxi kay Yang Chen na may kaunting di paniniwala at sinabing, may awa ako, at naglakad papasok. Walang magawang ngumiti si Yang Chen at kumurap sa kawawang direktor. Salamat, Din, nakakausap mo talaga. Oh, Mr. Yang, buti pa naman yung tao. I think you are very good. I can only help you so much. But you might have to wait for yourself. Mahiwagang ngumiti ang kawawang direktor. Pagkatapos ay pumunta ako sa ospital. Ang naisip ni Yang Yang tungkol sa mga salita ng dekano, ay sumunod sa kanila sa compound, at naririnig ang masayang tawanan ng mga bata. Nang makalapit siya, biglang pinamanhid ni Yang Chen ang kanyang anit. Nakita ko ang isang grupo ng mga bata sa paligid ng dalawang kabataang babae, sumisigaw ng, ate, nakikiusap sa dalawang babae na magkwento at makipaglaro sa kanila. Ang isa sa kanila ay si Lin Ruoxi, ngunit sa sandaling ito, ang Lin Ruoxi ay hindi kasing lamig at parang yelo gaya ng tuwing karaniwang araw. Ito ay nakamamatay, ngunit ito ay isang ngiti, at ang sikat ng araw sa panahon ng tagsibol ay karaniwang banayad at maganda. Ang isa pang tao. Si Li Jingjing. Si Li Jingjing na nakasuot ng maputlang pink na vest. Na may nakapusod, na may dikit ng makeup, kahit na hindi kasing ganda ni Lin Ruoxi, ngunit ang magiliw na kapaligiran ng Xiaojiabio ay nagpapadali sa mga bata na mapalapit. Nang makita ni Li Jingjing si Yang Chen na naglalakad papunta sa courtyard na may dalang malaking kahon. Kumurap sandali ang kanyang mga mata, at dinilaan niya ang kanyang mga labi, ngunit hindi siya nagpahayag ng malaking pagbabago, na parang hindi niya alam. Walang nakitang kakaiba si Lin Ruoxi. Inutusan niya si Yang Chen. Ilagay ang kahon doon, ipapadala ko ito sa mga bata. Kung regalo sa atin ang kapatid ni Ruoxi. Tanong ng isang cute na babae na may dalang shofar. Oo, bagong damit. Mas mainit kapag suot ko ang taglamig ni Xiaoying. Pinahihit ni Lin Ruoxi ang mukha ng batang babae at maaaring tawagin ang pangalan ng bata. Tila bumalik si Li Jingjing, nakangiti at hinawakan ang ulo ng dalawang bata sa paligid niya. Kung kapatid ka, bayaw ba ang taong iyon? Bahagyang hindi natural ang mukha ni Lin Ruoxi, tila medyo mahirap sabihin, ngunit tumanggo pa rin, oo, hindi mo maiwasang abalahin ako palagi, dalhin mo siya sa iyo ngayon. Ang kanyang pangalan ay Yang Chen, narinig ko iyon. I have been here before, but I see his heartless look, mahirap talagang paniwalaan. Sa mga mata ni Li Jingjing, nagpakita siya ng mahinang kahinaan at nakangiting sinabi. Mukhang napakamaasahan, paano ito magiging walang puso? Narinig ni Lin Ruoxi ang papuri ni Li Jingjing, bahagyang ngumiti, lumingon kay Yang Chen. Yang Chen, ang pangalan niya ay Li Jingjing, isang mabuting kaibigan na nakilala ko dito. Dadalhin kita upang makita siya ngayon. Siya ay palaging interesado. Tungkol sa'yo. Ano? Napangiti ang puso ni Yang Chen. Tila pinili ni Li Jingjing na magpanggap na walang alam, at natural na hindi niya hahayaang makita ni Lin Ruoxi ang anomalya, at hindi niya babaguhin ang kanyang mukha. Mukhang mas mapagpahalaga ang iyong mabuting kaibigan kaysa kay Ruoxi. Sa unang tingin, nakita ko na ako ay isang maaasahang mabuting tao. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan sa harap ng mga bata, tumayo ka pa ng kaunti, hindi nasisiyahang sabi ni Lin Ruoxi.
Tiningnan ni Li Jingjing ang simpleng komunikasyon ng dalawa, at may ilang inggit sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya hinayaang malaman ni Lin Ruoxi. Nagkibit-balikat si Yang Chen at tumigil sa pagsasalita. Alam niya na kung kakausapin niya si Lin Ruoxi sa ngayon, tiyak na magiging hindi komportable si Li Jingjing. Biglang nagsisi si Yang Chen. Alam niya na naroon si Li Jingjing at hindi dapat pumunta. Ang isang grupo ng mga bata ay tumingin kay Yang Chen, tila nakilala ito, ngunit pagkatapos ng lahat, si Yang Chen ay nakipag-ugnayan sa mga bata noong huling pagkakataon. Pagkatapos ng ganoong tagal ng panahon, wala na akong masyadong maalala, lalo na sina Lin Ruoxi at Li Jingjing, pinili nilang lahat na huwag pansinin si Yang Chen. Dahil dito, nailigtas ni Yang Chen ang ilan sa kanyang dila. Hindi nagtagal, sina Lin Ruoxi at Li Jingjing, kasama ng isang ngiti, ay nagbigay sa mga bata ng bagong damit, at si Yang Chen ay tumayo sa sulok at tumingin dito. Ang kaawa-awang dekano ay dahan-daang naglakad papunta kay Yang Chen at ngumiti at sinabing, Mr. Yang, kung ano ang nangyayari sa batang kasama ni Jingjing, mas matanda na ako, at ang ilang mga salita ay makapal at usapan. Si Mr. Yang ay natigilan na. Ang magandang asawa si Zexi ay tumatanggap pa rin ng puso, kung hindi, ito ay magiging masyadong sakam. Tumanggaw si Yang Chen. Oo, iniisip ko rin na minsan ako ay sakam, ngunit nakipag-appointment na ako sa mga magulang ni Jingjing at hindi na ako makikialam sa kanyang buhay. Masama rin o hindi masamang resulta iyon, tumanggaw ang mahinang direktor at sinabi. Ngunit hindi ko inaasahan na kung ang asawa ni Ruoxi ay si Mr. Yang. Nagtatakang tanong ni Yang Chen. President, parang pamilyar na pamilyar ang asawa ko sa lugar na ito. Alam niya ang tawag ng mga bata, madalas siyang pumupunta rito. Oo, di ba kung hindi binanggit ni Mr. Yang kay Mr. Yang, nagtaka ang kawawang direktor at nakangiting sinabi. Naisip ko kung may masasabi man lang si Ruoxi sa pamilya. Ang batang ito, hehe, kung bata ako, madalas akong pumunta dito kasama ang kanyang lola at ina. Mamaya, namatay ang matandang babae at ang kanyang asawa. Kung ang ilog ay naging tao, gusto niya ang mga bata dito at madalas na nagbibigay ng mga regalo sa mga bata. Karaniwan akong pumupunta dito upang makipaglaro sa mga bata at magkwento sa kanila. Gusto siya ng mga bata. At mahal na mahal ko siya. Ngayon sa mundong ito, kakaunti na ang mga taong tulad niya na may mabuting pamilya at nagmamahal, at taos-pusong tinatrato ang mga mahihirap na batang ito. Ang ilang mga tao ay nag-donate ng pera upang maakit ang ilang katanyagan sa lipunan, at natatakot sila na hindi malaman ng iba. Kung ang daming naibigay ni Zexi sa mga bata dito, hindi pa siya gumawa ng kahit anong advertisement. Alam kong siya ang presidente ng Yulei. Mahirap talagang makuha ang mga bagay na tulad niya. Panipi. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Chen na sa mga nakaraang araw, madalas na lumabas si Lin Ruoxi para magtrabaho ng walang dahilan. Hindi niya dapat bayaran iyon, at wala siyang kamag-anak. Hindi pa rin niya moari na naka-flat shoes siya. Bakit siya pumunta sa orphanage? Alagaan mo si baby. Bueno, nang sabihin ni Li Jingjing sa kanyang sarili, nakilala niya ang isang magandang kapatid na babae at naging matalik silang magkaibigan. Ang taong iyon ay si Lin Ruoxi. Nang pakawalan ni Yang Chen ang sospek, si Lin Ruoxi, na nakatapos ng damit sa mga bata, ay sumigaw kay Yang Chen. Yang Chen, hindi ako uuwi ngayon para kumain, tinawagan ko na si Wang Maria. Kung ayaw mo. Teka, sumakay ka na lang ng taxi pabalik. Sa sandaling ito, si Lin Ruoxi ay napapalibutan ng malaking grupo ng mga bata na nagtatawanan at nagbibiruan. Malinaw, hindi sila madaling makatakas. Natural, hindi makokontrol si Yang Chen. Iniisip ni Yang Chen na medyo nakakatawa ang larawang ito, at tumawa. Pagkatapos ay makipaglaro sa mga bata, mauuna na ako. Talagang ayaw na niyang manatili pa, dahil tinitingnan ni Li Jingjing ang kanyang sarili paminsan-minsan ng may malabong mga mata. Kahit na ito ay napakaikli, si Yang Chen ay talagang hindi komportable sa kanyang puso.
Pagkatapos magpaalam sa Dean, nag-iisang lumabas si Yang Chen sa compound. Tahimik na pinagmamasdan ni Li Jingjing ang likod ni Yang Chen nang hindi ibinalik ang kanyang ulo. Lalong namutla ang kanyang mukha, ngunit medyo matigas ang kanyang mga mata. Kaya lang, lahat, nakikipaglaro sa mga bata, nakalubog sa saya ni Lin Ruoxi, ngunit hindi ko ito mapapansin. Pagkaalis ni Yang Chen, sinamahan ni Lin Ruoxi at Li Jingjing ang mga bata sa loob ng isang oras, at ang mga bata ay paulit-ulit na hinimok ng Dean na pumunta sa hapunan. Sa wakas ay makakalabas at makakaalis na sina Lin Ruoxi at Li Jingjing. Bagamat nag-aatubili, ang dalawa ay mga babae, at ang kanilang pisikal na lakas ay halos pareho. Pagkatapos nilang magpaalam sa Dean ay sabay silang umalis ng ampunan. Paglabas ng courtyard, sinabi ni Lin Ruoxi kay Li Jingjing. Jingjing, ibabalik kita, madilim ang langit. Nakangiting umiling si Li Jingjing. Kung wala si Ruoxi, babalik ako ng kaunti. Mamaya ka pa uuwi ng marami kaysa sa akin. Kailangan mo pang magmaneho muna. Alam din ni Lin Ruoxi na hindi kalayuan ang bahay na inuupahan ni Li Jingjing, kaya tumango siya. Gusto mo bang sabay kayong maghapunan? Hindi ko natapos ang pagkain na binili ko kahapon, o bumalik at kumain ito. Kung ayaw kong umupo kasama ang aking kapatid na babae, mayroon akong mahusay na craft. Iminungkahi ni Li Jingjing. May kislap ng kinang sa mga mata ni Lin Ruoxi. Nagluto ka ba talaga ng gulay? Oo, anong problema? Pwede mo ba akong turuan? Kaya kung magbayad para sa mga materyales, sabi ni Lin Ruoxi. Nagtaka si Li Jingjing. Kung si Shishi, hindi ba sinasabi ng pamilya mo na si Wang Ma ang magluluto? Oo, okay. Pero natatakot akong makita ng bastos na lalaking iyon, nahihiyang sabi ni Lin Ruoxi. Saglit na iniyuko ni Li Jingjing ang kanyang ulo at sinabi. Bueno, kung gusto mong matutong pumunta sa susunod, hayaan mo akong pumunta sa iyong bahay para sa ilang pagkain, magpasalamat ka lang sa aking munting Panginoon. Masayang tumango si Lin Ruoxi. Oo naman, pero kailangan mo akong turuan ng mabuti, hindi ko talaga kaya. Iyon ay isang salita, iniabot ni Li Jingjing ang kanyang maliit na daliri. Ngumiti si Lin Ruoxi at hinayla siya ng hook, at nagtawanan ang dalawa na parang batang babae. Kasabay nito, si Yang Chen, na hindi talaga umuuwi para kumain, ay nag-iisa sa isang abalang kalye sa Dongcheng District. Sa araw na ito, nakita ko si Yang Lan at nakita kong muli si Li Jingjing. Palagi niyang nararamdaman na pinindot niya ang isang bato at walang ganang kumain. Pagkatapos makipag-usap kay Wang Ma, naglakad siyang mag-isa sa lungsod. Dahil sa masamang mood, natural na hindi nag-abala si Yang Chen na tumawag sa nakakainis na night market, at pinili ang pinakamatandang kalye na may kakaunting tao. Ito ay ilan sa mga lumang residente ng Central Sea. Sa gabi, ilang residente lang ang pumapasok at lumabas. Sa gabi, bumuhos ang malamig na hangin sa kwelyo, at walang pakialam si Yang Chen. Naglakad siya sa gilid ng kalsada kung saan madilim ang street lamp. Ito ay isang solong anino. Kung hindi ito binantayan ng mabuti, isa rin itong padyak. Nang walang laman ang ulo ni Yang Chen, nanginginig ang telepono sa kanyang bulsa, at lumabas si Yang Chen at nakita ito. Iyon ay ang tawag sa telepono mula kay Mo Chani. Pagkabalik mula sa Sichuan Province, ang workaholic na ito na tulad ni Lin Ruoxi ay bihirang makipag-ugnayan sa kanyang sarili. Kahit na ito ay pribadong malagkit, ngunit nakatagpo ito ng kumpanya, at nang hindi niya makita ang kanyang sarili, mapait na ngumiti si Yang Chen. Kinuha ang telepono, dumating ang boses ng mabait na boses ni Mo Chani. Love, saan? Nenes na naman ang babae. Ngumiti si Yang Chen at sumando sa poste sa gilid ng kalsada at huminga ng malalim ng malamig na hangin. Sa iyong puso. Matagal na hindi nagsalita si Mo Chani sa telepono, at sa wakas ay ngumiti siya. What to do? You let me have the urge to give up everything. Nagliwanag ang mga mata ni Yang Chen. Talaga. Saka huwag kang pabigla-bigla, isagawa mo.
Kung ganoon, kung magsasabi ka pa ng ilang salita na nakakapagpabigla sa akin, magsasanay ako. Sabi ni Mo Chani. Lola, ganito ang nangyayari kapag malakas ka. Hinahayaan mo akong sabihin ng walang laman, paano ka nasasabi ng maraming salita? Naligaw ng landas si Yang Chen. Humajijek si Mo Chani. Huwag kang ang magbiro. Seryosong tanong ko sa'yo. Ano ang isang malaking biro, paano ito isang biro? Nanlumo si Yang Chen. Anong meron? Malapit na ang katapusan ng taon, nasaan ang paglalakbay sa pagtatapos ng taon ng kumpanya? Tanong ni Mo Chani. Natigilan si Yang Chen sinabi. Sa huling pagkakataon na tinulungan ako ng Departamento ng Relasyon sa Publiko na mag-sign up, naaalala ko na ito ay Japan, ano ang nangyari? Napabuntong hininga si Mo Chani sa mahinang boses. Ang mga tao sa Ministry of Finance ay naglalaro sa bansa. Hindi ako makakasama sa iyo. Sayang. Ngumiti si Yang Chen at sinabing para sa bagay na ito. Paano? Napakasaya ba? Walang namamahala sa'yo, kaya mo bang i-provoke ang isang Japanese na babae? Narinig ni Mo Chani na tumatawa si Yang Chen, at agad na nalungkot. Saan mo gustong pumunta? Gutom na ba ako? Oo. Mahinahong sabi ni Mo Chani. Halos mapasigaw si Yang Chen at hindi makapagsalita. Nakinig si Mo Chani kay Yang Chen at walang sinabi. Sa katunayan, kailangan mong mag-provoke, at hindi mahalaga sa akin. Anyway, 3 lang ito. Kung aabot ka sa tubo, wala ka lang. Ang saya. Kakausap ko lang, ang sama mo. Kung talagang na-provoke yung guy, gasp na lang sa tiyan. Medyo humigpit ang nerbiyos ni Yang Chen, at ngumiti siya at sinabing, paano ko sasabihin ito? Natutuwa akong kontrolin ni Xiao Chen. Masaya ako sa puso ko. Talaga. Mali. Sinabi ni Yang Chen sa kanyang puso, at sinabing. Siyempre, maaari ka bang magsinungaling sa iyo? Pagkatapos ko ng maraming chat kay Mo Chani, sa wakas ay naging masaya ako kasama ang aking tiyahin at ibinaba ko ang tawag. Nararamdaman ni Yang Chen na nakakapagod pa rin ang pakikitungo sa mga babae. Hindi pa ako nakakaramdam ng gutom. Nagugutom ako pagkatapos ng isang tawag sa telepono. Tumingin sa paligid para sa susunod na 4 na linggo, karamihan sa mga tindahan na nagsara ng pinto, lamang ng ilang mga maliliit na restaurant, ito ay mukhang talagang madumi at hindi komportable. Pagkaraan ng ilang sandali, sa intersection ng isang sulok, nakakita si Yang Chen ng food stall para sa trolley. Ang ganitong uri ng maanghang at pritong merienda stalls Yang Chen ay ginagamit upang kumain sa nakaraan. Kahit na hindi masyadong malinis, ngunit mura at maaaring kumain ng iba't ibang, Yang Chen pa rin ang gusto. Walang tao sa stroller booth. May 3 plastic stools, at may isang box ng high-alcohol liquor na hindi ko alam kung anong brand. Ito rin ay isang magandang pagpipilian na uminom ng puting alak habang kumakain ng malamig na merienda. Anong gusto mo? Malutong ang boses ng may-ari ng stall at ito ay isang dalaga. Kumuha ng stool si Yang Chen at umupo. Nung una, hindi niya pinapansin. Sa sandaling ito, tumangala siya at halos hindi tumawa ng malakas. Kumusta ka na ate? Ang babaeng nasa harapan ko ay ang mandurukot **** ang bus sa maghapon. Hindi ko inaasahan na magpo-post siya ng stroller stall dito. Para sa kanyang negosyo talaga ang langis sa araw. Nang makita ng batang babae si Yang Chen, natigilan din siya, at pagkatapos ay sinundan ng pagbabantay at nagtanong. Tito, sinusubaybayan mo ba? I am tracking what you are doing. Send you to the police station. I will catch you on the bus on the day. I am hungry and hungry. Hindi ko akalain na mahawakan kita ng sobra. Sabi ni Yang Chen, ilabas mo. A string of spicy kelp nuts, took a bite, it tastes good, look at the face of our acquaintances, discounts. With a string of pieces, walang awang sabi ng dalaga. Ikaw, ang batang ito, ay hindi maaaring magnegosyo sa gayong panlilinlang, ang discount point ay isang diskwento, nakangiting sabi ni Yang Chen. Sabi ko,
Hindi na ako bata, tito, kumain ka at kumain, huwag kang mag-alala, huwag kumain at umalis, iwan mo ang pera ng damong dagat. Walang gana na sabi ng dalaga. Iniisip ni Yang Chen na napaka-interesante ng babaeng ito. Halatang malambing, at ang puti ay napaka-petit at cute. Kapag pinag-uusapan ko ang ekspresyon, mayroon akong lasa ng maliliit na paminta. Lalo na kapag ang malalaking mata ni Wu Hizwei ay nakatitig sa kanilang sarili, sila ay napakasaya. Nagawa ko na, hindi ako makakain, bibigyan kita ng pera grabe. Bumantong hininga si Yang Chen at kumuha ng isang maliit na bote ng white wine sa gilid ng lalagyan ng alak. Kumuha siya ng plastic cup at nagsalin ng isang baso. Liquor 5 bote at isang bote. Sabi ng dalaga. Ngumiti si Yang Chen at umiling. Kumuha siya ng ilan pang merienda sa harapan. Kinuha ito ni Yang Chen at sinipi ng babae ang pera. Pagkatapos kumain ng isang dosenang mga string, uminom din si Yang Chen ng 2 mainit na puting alak. Mainit ang tiyan. Tingnan ang batang babae na nagprito ng pula at puting pagkain sa isang bakal na plato. Parang may mga maanghang na sawsawan at gulay. Maanghang at mainit, nagtanong sa pagkalito. Ano ang iyong sinusunog? Hindi nagtaas ng ulo ang dalaga at sinabing, fried rice cake. Kumain na ako ng fried rice cakes, hindi pa kita nakitang ganito. Nagtaka si Yang Chen. Ito ay Korean-style fried rice cake. Tinuruan ako ng nanay ko na maglagay ng kimchi at Korean hot sauce, sabi ng dalaga. Ngumiti si Yang Chen at sinabing, Koreano ba ang iyong ina? Tumangala ang dalaga, makapal ang mukha at medyo naiinip ang mga mata. Tito, ang dami mo, hindi ba pwedeng Korean ang nanay ko? Ngumiti si Yang Chen at ikanaway ang kanyang kamay. It doesn't mean that. I will say you. You don't look like a Chinese person. Iba ang ugali ng buong tao. It turned out to be a hybrid of Korean descent. Hoy, halo-halo pa, ugali. Tito, makapagsalita ka talaga, ano kayang ugali? Nakangiting sabi ng dalaga. The words can't be said absolutely. At least I know that Koreans are very respectful to the elders. I said how can you be so fierce to me? Nakangiting tanong ni Yang Chen. Binatukan ng babae si Yang Chen at sinabing, sa wakas ay idedeklara ko itong muli. Hindi ako nakababatang kapatid na babae. 20 taong gulang na ako. Well, hayaan mo ang iyong babae na gawin ito. Nakangiting sabi ni Yang Chen. Kailan ka nakaupo sa entablado? Wala akong pera, mahirap ako, pero hindi ako nagbebenta ng karne. Anong tawag sa'yo niyan? Walang magawa si Yang Chen. Nakahinga ng maluwag ang dalaga at tila naiinip kay Yang Chen. My name is Shu Yushu, you can call me Axio. Shu. Not good, not cute enough, let you show it, medyo Korean ang pangalan na ito, ano ang kinuha ng nanay mo para sa iyo? Okay. My name is Yang Chen. You can call my uncle and Yang Chen. Nakangiting sabi ni Yang Chen. Biglang hinawakan ni Yan Shu ang bibig niya at parang gustong tumawa pero hindi tumawa. Tito, tinanong ko kung anong pangalan. Ang sipag mo naman, ano ginagawa mo dito? Akala mo wala akong naiintindihan, mga lalaking katulad mo. Marami pa akong nakita, gusto mo ba akong ibabad? Sabi ko sa'yo iligtas mo yang pusong yan, sobrang busy ko ngayon, wala na akong panahon para umibig sa tiyuhin mong walang ginagawa, kainin mo, kainin mo, kainin mo, kainin mo. Nagnenegosyo ako. Ang batang babae na ito ay talagang direkta. Ngunit kahit na siya ay mukhang napakaganda, ngunit si Yang Chen ay hindi gumagalaw sa anumang pag-iisip, na parang ang kapaligiran ng pakikipag-usap sa kanya, kaya ngumiti siya at sinabi. Yushu, ako ay napakalibang, ngunit ginawa ko. I really care about you. I'm just in bad mood today. I don't know why it's very comfortable to talk to you. I don't delay you. Ituloy mo, oh. Tila hindi kunin ni Yan Shu si Yang Chen, bumantong hininga at umiling, ipagpapatuloy ang pagproseso ng kanyang Korean-style rice cake,
biglang sumimangot, nakatingin kay Yang Chen sa hindi kalayuan.